Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa oras na ito, may isang ina rin dyan sa lugar ninyo na tahimik na lumalaban para sa anak niya. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, kahit ang kapalit ay luha, pagod at gutom. Sa likod ng lumang palengke ng San Isidro, may maliit na bahay na halos dikit na sa kanal. Yero ang bubong, tagpi-tagpi ang dingding, at kapag umuulan ng malakas, kailangang maglagay ng timba sa 3 sulok dahil tumutulo ang kisame. Doon nakatira si Corazon Mabini, mas kilala sa tawag na Cora, isang biyudang ina na halos hindi na alam ang pakiramdam ng mahimbing na tulog. Araw-araw, bago pa mag-alas 3 ng madaling araw, gising na si Cora. Habang tulog pa ang karamihan sa kanilang eskinita, nakasindi na ang maliit niyang kalan. Nagsasaing siya ng malagkit, naglalagay ng gata, asukal at langka para sa kakaning itinitinda niya sa terminal. Minsan biko, minsan kutsinta, minsan sapin-sapin kapag nakautang siya ng dagdag na sangkap kay Aling Biring, ang matandang may tindahan sa kanto. "Aba, Cora," minsang sabi ni Aling Biring habang inaabot ang isang supot ng asukal. "Utang na naman ito ha, pero sige, alam ko namang pambayad mo rin ang kita mo mamaya." Napangiti si Cora, kahit halata sa mukha ang pagod. "Salamat Aling Biring, pangdagdag lang po, may project kasi si Elian, kailangan daw ng kontribusyon sa school." Napabuntong hininga ang matanda. "Mabait yang anak mo, matalino pa. Sana lang huwag mong ubusin ang sarili mo sa kakakayod." Saglit na natigilan si Cora. Tumingin siya sa madilim pang langit, saka mahinang sumagot, "Si Elian na lang po ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw." Si Elian Mabini, kaisa-isang anak ni Cora, ay 16 na taong gulang. Payat, tahimik, palaging nakayuko kapag naglalakad, pero kapag nasa klase, ibang-iba siya. Sabi ng mga guro, mabilis daw ang isip nito, lalo na sa math at research. Scholar siya sa San Isidro Integrated Academy, isang pribadong paaralang tumatanggap ng ilang estudyanteng kapuspalad pero mataas ang grado. Para kay Cora, si Elian ang huling alaala ng asawa niyang si Nestor. Si Nestor noon ay construction worker. Hindi man yaman, masipag at maalaga. Kapag gabi, kahit pagod sa trabaho, kinikwentuhan pa rin nito si Elian noong bata pa. Madalas sabihin ni Nestor, "Anak, balang araw, ikaw ang makakaahon sa atin, pero hindi dahil pasan mo kami, kundi dahil may dangal ka." Ngunit 5 taon na ang nakalipas nang mamatay si Nestor sa isang aksidente sa construction site. Nahulog ito mula sa 3 palapag dahil sa lumang harness na hindi pinalitan ng kontratista. May nangakong tulong, may nagsabing may kompensasyon, pero sa huli, ilang sobre lang ng abuloy ang dumating. Pagkatapos ng libing, naiwan si Cora na may anak, utang at sakit na hindi niya kayang ipakita sa iba. Mula noon, hindi na siya tumigil sa pagtatrabaho. Sa umaga, nagtitinda siya ng kakanin sa terminal. Sa tanghali, tumatanggap siya ng labada. Sa gabi, kung may nagpapatahi ng palda, pantalon o sirang zipper, inaabot siya ng hating gabi sa harap ng lumang makinang minana pa niya sa ina. Minsan, habang nananahi, napapapikit siya sa antok at muntik ng matusok ng karayomang daliri. Pero kapag naririnig niyang nag-aaral si Elian sa kabilang kwarto, nawawala ang reklamo niya sa sarili. Isang gabi, habang nakayuko si Elian sa lamesang kahoy, pinagmamasdan siya ni Cora mula sa may kusina. Maliit lang ang ilaw nila, kaya halos nakadikit na ang mukha ng bata sa libro. "Anak," tawag ni Cora, "ipahinga mo na muna mata mo, kanina ka pa dyan." Hindi agad sumagat si Elian, may sinusulat siya sa notebook. Tila ayaw maputol ang iniisip. Lumapit si Cora at inilagay ang isang basong tubig. "Elian," napalingon ng anak at pilit na nangumiti. "Malapit na po ma, may kailangang ipasa bukas." "Lagi kang ganyan, baka katawan mo naman ang bumigay." "Mas mahirap po kung pangarap ang bumigay," mahinang sagot ni Elian. Natigilan si Cora. May lungkot sa boses ng anak na hindi niya agad maintindihan. Umupo siya sa tabi nito at hinaplos ang likod. "Hindi mo kailangang madaliin ang lahat, anak. Basta ginagawa mo ang tama, makakarating ka rin." Tumanggo si Elian, pero hindi siya tumingin sa mata ng ina. "Opo ma, dati
Madaldal si Elian kahit tahimik sa ibang tao. Pag-uwi galing school, ikinukwento nito kung sino ang nagkamali sa quiz, anong joke ni Ma'am Soline Aranda, o kung paano sila pinagalitan ng librarian dahil sa ingay ng ibang estudyante. Si Ma'am Soline ang paborito niyang guro, isang babaeng mahinhin magsalita pero matapang kapag may estudyanteng inaapi. Siya rin ang unang nagsabing pwedeng mapasama si Elian sa regional math competition kung tuloy-tuloy ang grado nito. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may nagbago. Madalas nang umuuwi ng late si Elian. Ang dahilan niya, library, minsan daw group project, minsan extra review. Noong una, naniwala si Cora. Natural lang naman na maging abala ang isang scholar. Pero may mga bagay na hindi na kayang palampasin ng mata ng isang ina. Isang hapon, habang nililigtot ni Cora ang uniform ni Elian para labhan, napansin niya ang bagong pares ng medyas sa bag nito. Hindi naman mamahalin sa tingin ng iba, pero para sa kanila, sapat na iyon para pagtakahan. Hindi niya binili iyon, hindi rin humingi ng pera si Elian. Kinagabihan, habang kumakain sila ng lugaw na may kaunting tinapa, tinanong niya ang anak, "Elian, saan galing ang medyas mo?" Napahinto si Elian sa pagsubo. "Ano po?" "Yung nasa bag mo. Bago iyon, di ba?" Saglit itong nag-isip bago sumagot. "Bigay po ni Marken. Maliit daw sa kanya." "Si Marken Dalusong? Yung kaklase mong anak ng tricycle driver?" "Opo." Napatanggo si Cora, pero hindi nawala ang bigat sa dibdib niya. Kilala niya si Marken sa kwento ni Elian. Tahimik din iyon at mas mahirap pa nga ang buhay kaysa sa kanila. Bakit naman magbibigay ng bagong medyas ang batang kapos din? Ilang araw pa ang lumipas, may nakita naman siyang resibo mula sa isang mamahaling bookstore. Nasa bulsa iyon ng pantalon ni Elian. Halos 500 piso ang halagang nakalagay. Isang reference book, isang ballpen set, isang folder na imported ang tatak. Nang gabing iyon, hindi agad natulog si Cora. Inantay niyang matapos maghugas ng plato si Elian, sa kanya inilabas ang resibo. "Anak, nakita ko ito sa bulsa mo." Namula ang mukha ni Elian. "Ay, resibo lang po yan, ma." "Alam kong resibo ito. Ang tanong ko, saan galing ang perang pinambili mo?" Nanigas ang balikat ni Elian. "May tumulong lang po sa akin." "Sino?" Hindi ito sumagot. "Elian, huwag kang matakot magsabi sa akin. May ginawa ka ba?" Doon siya unang tumingin ng diretsyo sa ina. May pait sa mga mata niya. Parang batang gustong magsumbong pero may nakatutok na kamay sa bibig. "Wala po, ma. Pangako." "Kung wala, bakit hindi mo masabi?" Napayuko si Elian. "Kasi ayoko pong mag-alala kayo." Mas lalo namang kinabahan si Cora sa sagot na iyon. Ang anak niyang hindi marunong magsinungaling noon, ngayon ay natututo ng magtago. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, itinupi niya ang resibo at inilapag sa mesa. "Anak, ang hirap pwedeng tiisin, ang gutom pwedeng palipasin, pero kapag nasira ang pagkatao mo, mahirap nang ibalik." Tumanggo si Elian, ngunit nakita ni Cora na nangingilid ang luha nito. "Opo, ma. Hindi ko po kakalimutan." Pero simula noon, naging mas tahimik pa siya. Sa eskinita, hindi rin nakatulong ang kapatid ni Cora na si Divina. Si Divina ay palaging may dalang opinyon kahit walang dalang tulong. Isang tanghali, nadatnan nito si Cora na nagbibilang ng kita mula sa kakanin. Kaunti lang iyon, sapat sa bigas at pamasahe ni Elian kinabukasan. "Cora, hanggang kailan ka magpapakahirap ng ganyan?" Bungad ni Divina habang pinapaypayan ng sarili. Hindi lahat ng anak sinusuklian ng sakripisyo ng magulang. Hindi na tumingala si Cora. "Hindi ako nagpapakahirap para suklian ako. Nagpapakahirap ako kasi anak ko siya." "Yan ang problema sa'yo. Masyado kang naniniwala. Paano kung paglakin yan, iwanan ka rin?" Napahinto ang kamay ni Cora. Dahan-dahan siyang tumingin sa kapatid. "Hindi si Elian ang kinakatakutan ko. Ang kinakatakutan ko, yung mundong pipilitin siya na maging hindi siya." Napailing ni Divina. "Ang lalim mong magsalita. Basta ako, sinasabi ko lang, bantayan mo rin. Ang kabataan ngayon marunong nang maglihim."
Kahit ayaw aminin ni Cora, tumama sa kanya ang huling sinabi ng kapatid. Kinabukasan, habang inaayos niya ang mga paninda sa Bilao, dumaan si Mang Isko, ang may-ari ng paupahan. Hindi naman malupit pero halatang may kailangan. "Cora," sabi nito, "pasensya na ha pero 2 buwan na ang renta ninyo. May naniningil din kasi sa akin." Napahawak si Cora sa gilid ng Bilao. "Mang Isko, bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. May inaasahan akong bayad sa tahi." "Hindi kita pinapaalis," mabilis nitong sabi. "Pero kailangan ko ring malaman kung kailan. Sa katapusan po, pangako." Narinig iyon ni Elian mula sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa may pinto, suot ang lumang uniform na ilang beses nang tinahi ni Cora. Hindi siya nagsalita, pero nakita ng ina ang pagkuyom ng kamao niya. Pagkaalis ni Mang Isko, lumapit si Elian. "Ma, magkano na po lahat?" "Wala kang dapat isipin doon. Pero ako rin naman po ang dahilan kung bakit kayo nahihirapan." Napalingon si Cora. "Huwag mong sasabihin yan. Hindi ka dahilan ng hirap ko. Ikaw ang dahilan kung bakit kinakaya ko." "Paano kung may paraan po para mabayaran natin?" Kumunot ang noo ni Cora. "Anong paraan?" Umiwas ng tingin si Elian. "Wala po, naisip ko lang." Hinawakan ni Cora ang pisngi ng anak. "Elian, makinig ka sa akin. Kahit kailan, huwag mong ipagpapalit ang pangalan mo sa pera. Kahit gaano kalaki, kahit gaano tayo kagipit." "Opo," sagot nito, pero halos pabulong. Doon nagsimulang hindi matahimik si Cora. Lumipas pa ang ilang araw, mas naging maaga umalis si Elian, mas naging gabi umuwi. Kapag tinatanong, pare-pareho ang sagot: library, project, review. Minsan, nanguli ni Cora na nakatitig ito sa cellphone kahit wala naman silang load na pang-internet. Para siyang naghihintay ng mensahe na kinatatakutan niyang dumating. Isang gabi, habang tinatahi ni Cora ang laylayan ng uniform ni Elian, napansin niyang may maliit na punit ang bag nito. Kinuha niya iyon para ayusin. Habang kinakapa ang loob, may naramdaman siyang matigas na nakasingit sa ilalim ng lining. Akala niya ay karton lang na pampatigas ng bag, pero nang hilahin niya ng kaunti, nakita niya ang sulok ng sobre. Kinabahan siya. Bago pa niya tuluyang mabuksan, biglang pumasok si Elian. "Ma," napabitaw si Cora sa bag. "Aayusin ko lang sana yung punit." Halatang natakot si Elian. Agad nitong kinuha ang bag at niyakap na parang may laman iyong buhay na kaiyangang protektahan. "Ako na po, kaya ko na po yan." "Elian?" "Pagod na po ako, ma. Matutulog na ako." Hindi na siya pinigilan ni Cora. Pero buong gabi, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya sa banig, nakatitig sa kisame, habang naririnig ang mahina at putol-putol na paghinga ng anak sa kabilang sulok. Madaling araw kinabukasan, mas maaga siyang bumangon kaysa dati. Dapat ay magluluto siya ng kakanin, pero may kung anong bumigat sa pakiramdam niya. Tahimik ang bahay. Akala niya tulog pa si Elian, ngunit may narinig siyang mahinang kaluskus mula sa maliit nitong kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa siwang, nakita niya si Elian na nakaluhod sa sahig. Nasa harap nito ang bag. Hawak niya ang ilang makakapal na bandel ng pera. Tig-1,000, nakaipit sa goma at inilalagay sa ilalim ng mga libro at notebook. Hindi lang iyon pambayad ng project. Hindi iyon tulong mula sa kaklase. Hindi iyon maliit na halaga. Napatakip si Cora sa bibig para hindi siya makagawa ng ingay. Nanlamig ang buong katawan niya. Parang bumalik sa kanya ang araw ng pagkamatay ni Nestor. Yung pakiramdam na may masamang nangyayari at wala siyang magawa para pigilan. Nang lumabas si Elian, nagpanggap siyang nagsasaing sa kusina. Nanginginig ang kamay niya habang hinahalo ang kanin. "Ma, maaga po ako aalis ngayon." Pinilit niyang maging kalmado. "Ano laman ng bag mo?" Napahinto ang anak. "Mga libro po." "Wala nang iba?" Saglit ang katahimikan. "Project funds lang po, ma. Ako po ang inatasang magdala." Parang may tumusok sa dibdib ni Cora. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang sinusungaling ang anak niya at alam din niyang natatakot ito. Tumanggo siya, kahit gustong-gusto niyang umiyak.
Sige, mag-iingat ka. Lumapit si Elian at hinalikan siya sa noo, gaya ng nakasanayan nito. Pero ngayon, mabigat ang halik na iyon. Parang paalam, parang paghihingi ng tawad. Pagkaalis ni Elian, hindi agad kumilos si Cora. Tinitigan niya ang pinto. Dinig niya ang unti-unting paglayo ng yapak ng anak sa eskinita. Sa isip niya, naglalaban ng dalawang tinig. Ang una, nagsasabing magtiwala siya. Ang pangalawa, ang tinig ng isang inang hindi pwedeng magbulag-bulagan na nagsasabing may panganib na hinihila kay Elian palayo sa kanya. Kinuha ni Cora ang luma niyang payong, isinuot ang kupas na jacket ni Nestor at lumabas ng bahay. Hindi niya dala ang paninda. Hindi niya inisip ang kikitain sa araw na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi pera ang hinabol niya. Hinabol niya ang katotohanan. Mula sa dulo ng eskinita, nakita niya si Elian na lumalakad papunta sa terminal, bitbit ang bag na tila mas mabigat pa kaysa sa katawan nito. Hindi niya tinawag ang anak. Hindi niya pinahinto. Sa halip, lumayo siya ng kaunti at palihim na sumunod. Habang sumasakay si Elian sa jeep, sumakay si Cora sa kasunod. Habang papalapit sila sa San Isidro Integrated Academy, lalong bumibilis ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang madidiskubre niya. Ang alam niya lang, ano man ang laman ng lihim ng anak niya, hindi na niya hahayaang pasanin ito ni Elian ng mag-isa. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat oras na lumilipas, may isang magulang na tahimik na kinakabahan, may isang anak na may dinadalang lihim, at may katotohanang naghihintay mabunyag kahit pilit itong tinatakpan ng takot. Hindi na naramdaman ni Cora ang lamig na upuan sa jeep. Nakaupo siya sa pinakadulo, halos nakayuko, hawak ng mahigpit ang lumang payong ni Nestor. Sa unahan, nakita niya si Elian na nakaupo malapit sa bintana ng naunang jeep. Paminsan-minsan, napapalingon ang anak niya sa paligid na tila may sinusuri, kaya lano niyang ibinaba ang muka at nagpanggap na abula sa pag-aayos ng panyo. Habang umaandar ang jeep papunta sa San Isidro Integrated Academy, lalong bumibilis ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang madidiskubre niya. Ang alam niya lang, ano man ang laman ng lihim ng anak niya, hindi na niya hahayaang pasanin ito ni Elian ng mag-isa. Hindi iyon mukha ng batang masaya dahil may hawak na malaking pera. Mukhang iyon ng batang takot. Pagdating sa kanto bago ang paaralan, bumaba si Elian. Hindi siya dumiretso sa main gate. Imbes, tumawid siya sa gilid ng compound papunta sa mas tahimik na daan kung saan naroon ang lumang auditorium at parking area ng mga faculty. Sandaling napatigil si Cora sa kabilang bangketa. "Bakit doon ka pupunta, anak?" Pabulong ng tanong kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Elian. Sinundan niya ito sa sapat na layo. Nagpanggap siyang bumibili ng candy sa maliit na sari-sari store sa tapat ng school wall. Doon niya nakita ang mas malinaw na kilos ng anak. Nakayuko si Elian habang naglalakad, pero hindi tulad ng dati na parang mahiyain lang. Ngayon, ang kilos niya ay parang may inaasahang mangyaring masama. Sa likod ng lumang auditorium, may bakod na may sira sa gilid. Hindi iyon daanan ng karaniwang estudyante. Ngunit doon pumasok si Elian. Kinabahan si Cora. Saglit siyang napatingin sa main gate kung saan nakatayo ang guard. May ilan ng estudyanteng pumapasok, bit-bit ang mga bag, nagtatawanan, kumakain ng tinapay, at walang kaalam-alam sa bigat ng umagang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng bakod. Sa likod ng makapal na puno ng akasya, nakasilip siya sa maliit na pagitan ng yero. Doon niya nakita si Elian. Hindi nag-iisa ang anak niya. Kasama nito ang isang payat na lalaking estudyante na nakasuot ng parehong uniform. Si Marken Dalusong iyon, ang kaklase ni Elian na minsan nang nabanggit sa kanya. Maputla ang mukha ni Marken at habang nakatayo sa tabi ni Elian, halatang pinipilit nitong itago ang kaba. May hawak itong maliit na pouch na halos ayaw niyang bitawan. "Elian," mahinang sabi ni Marken, "sigurado ka bang ibibigay natin lahat? Paano kung hindi pa rin sila tumigil?" Napatingin si Elian sa kanya. Kahit malayo, nakita ni Cora ang pagod sa mata ng anak.
Mas delikado kung hindi nating ibibigay. Sinabi ni Lyra may bagong message na naman kagabi. Kaya nga dapat magsambong na tayo. Nanginginig na sagot ni Marken. Kanino? Tanong ni Elian, hindi galit kundi desperado. Sa guidance? Sa office? Doon din napupunta ang pangalan natin. Hindi na nakasagot si Marken. Lalong nanlamig si Cora. Guidance? Office? Pangalan? Hindi niya maintindihan ang buong usapan, pero malinaw na hindi simpleng kalokohan ang nangyayari. Ilang sandali pa, may dalawang lalaking dumating mula sa likod ng auditorium. Ang isa ay nakasuot ng polo shirt at slacks, may ID lace na nakasabit sa leeg. Maayos ang itsura, parang empleyado ng paaralan. Ang isa naman ay security aide na may matigas na mukha at maliit na radio sa baywang. Ano, nadala nyo? Hindi agad sumagot si Elian. Tinignan muna niya si Marken, saka dahan-dahang ibinaba ang bag sa lumang silyang kahoy sa gilid ng auditorium. Binuksan niya ang zipper. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang paghinga ni Cora. Nakita niya ang loob ng bag. Pera! Makapal na pera! Nakaipit sa goma. May ilang sobre. May mga tig-iisang ibong nakatiklop ng maayos. Sa ibabaw, naroon ang ilang notebook at libro na parang pantakip lang sa tunay na laman. Napahawak si Cora sa puno ng akasya. Kung hindi siya kakapit, baka bumagsak siya. Diyos ko, pabulong niyang sabi. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng hinalang baka sangkot sa masama ang anak niya, nagsalita si Elian. Ito na po lahat, mahinang sabi nito. Huwag niyo na pong galawin si Marken. At huwag niyo na pong isama si Lyra sa post. Napatingala si Cora. Anong ibig sabihin niyon? Tumawa ng mahina si Sir Omand. Ang bait mo talaga, Elian. Kaya kita nagustuhan. Marunong kang umintindi. Hindi katulad ng iba, puro sumbong ang alam. Hindi naman po dapat ganito. Halos pabulong ang sagot ni Elian. Mag-estudyante lang po kami. Biglang lumapit si Rodelio at itinulak ng bahagya ang balikat ni Elian. Estudyante ka nga, pero matalino ka. Kaya alam mo kapag may nagsalita, ikaw ang unang babagsak. Bag mo yan, ikaw ang nagdala, ikaw ang may hawak ng pera. Nanlaki ang mata ni Cora. Ang anak niya pala ay hindi nagpapayaman. Hindi ito nalulong sa bisyo. Ginagamit siya. Ginagamit ang anak niya para magdala ng pera. Lumapit si Marken kay Elian. Sir, pakiusap po. Hindi na po namin kaya. Yung tatay ko, nangutang na lang para lang... Para lang ano? Putol ni Sir Omand. Para hindi kumalat yung video mo? Para hindi malaman ng lahat na umiiyak ka sa CR habang tinatakot ka ni na Brando? Napapikit si Marken sa hiya. Wala naman kayong laban, dagdag ni Sir Omand. Kaya sumunod na lang kayo. Mas tahimik, mas ligtas. Doon unang narinig ni Cora ang pangalang Brando. Sa pagkakaalala niya, si Brando Calvante ang kaklase ni Elian na anak ng konsehal. Minsan nabanggit ito ni Elian noon pero hindi sa magandang paraan. May kasama pa itong mga batang sina Trixel Morado at Ken Ward Soler. Mga anak mayayaman na kilala sa school dahil sa lakas ng loob, gadgets at koneksyon. Naramdaman ni Cora ang panginginig ng mga tuhod niya. Pero pinilit niyang hindi gumawa ng ingay. Elian, sabi ni Sir Omand habang kinukuha ang isang sobre mula sa bag. May kulang. Napataas ang tingin ng anak niya. Kulang po? Oo. Sabi ko sa'yo, pati kay Lyra, kailangang magbigay. Ayaw niyang ipalabas yung screenshot, di ba? Peke po yun, biglang sabi ni Elian. Alam niyo pong peke yun. Si Ken Ward ang gumawa. Tumalim ang tingin ni Sir Omand. Ingat sa bibig. Sir, honor student po si Lyra. Kapag kumalat yun, masisira siya. Mas mabuti nang masira siya kesa masira ka, hindi ba? Malamig na tanong ni Sir Omand. Gusto mo bang malaman ng principal na ikaw ang kumukolekta ng pera sa mga estudyante? Hindi nakapagsalita si Elian. Gusto mo bang mawala scholarship mo? Dagdag ni Sir Omand. Gusto mo bang malaman ng nanay mo na may dala kang perang hindi mo maipaliwanag? Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ni Cora. Yun pala ang dahilan. Kaya takot na takot si Elian.
Hindi dahil may ginagawa siyang kasamaan, kundi dahil siya mismo ang ginawang mukha ng kasalanan ng iba. Doon niya nakita ang totoong bigat ng bag na bitbit ng anak. Hindi pera ang laman noon. Takot, pananakot, pang-blackmail, pang-abuso. Habang inaabot ni Elia ng isa pang sobre, napansin ni Cora na may babaeng estudyante sa kabilang sulok ng auditorium. Nakatago ito sa likod ng pader. Umiiyak habang hawak ang cellphone. Maputi ang mukha nito at maayos ang buhok pero halatang ilang gabi nang hindi natutulog. Siguro iyon si Lyra Kenyo, ang honor student na binanggit nila. Lyra, bulong ni Elia nang makita ito. Umalis ka na dito. Ako na ang bahala. Umiling si Lyra habang nanginginig. Hindi na pwede, Elian. Ayoko na. Kahit anong ibigay natin, hindi sila titigil. Biglang napatingin si Sir Oman sa direksyon ni Lyra. Nandyan ka pala. Mabuti. Para malinaw sa'yo. Isang reklamo lang mula sa'yo, lalabas lahat. Hindi lang screenshot. Pati yung ginawa ninyong report laban kay Brando. Akala mo ba may maniniwala sa'yo? Wala po akong ginagawang masama, nanginginig na sabi ni Lyra. Sa mundong ito, sagot ni Sir Omand, hindi kung sino ang walang ginawang masama ang pinaniniwalaan. Kung sino ang may hawak ng kwento, siya ang panalo. Napatakip ng bibig si Cora, hindi niya lubos maisip na may adult sa paaralan na kayang magsalita ng ganoon sa mga bata. Sa lugar na dapat sana'y ligtas ang anak niya, may taong tila sanay na sanay gawing negosyo ang takot ng estudyante. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sampalin si Sir Omand. Gusto niyang hilahin si Elian palayo at sabihing, "Tama na anak, ako na ang bahala." Pero pinigilan niya ang sarili. Kung lalabas siya ngayon, ano ang mangyayari? Baka itanggi nila lahat. Baka bawiin ng pera at palabasing si Elian talaga ang nangongolekta. Baka mas lalong mapahamak sina Lyra at Marken. Baka isa-isang maling kilos, tuluyan nilang maipit ang anak niya. Kaya sa kabila ng nanginginig niyang katawan, nanatili siyang nakatago. Nang natapos ang usapan, kinuha ni Sir Omand ang ilang sobre at iniwan ng natitirang pera sa bag. Sa Friday ulit. At Elian, siguraduhin mong makukuha mo ang bahagi ni Yana Belisario. May alam siyang hindi dapat lumabas. Nakunot ang noo ni Elian. Hindi na po sila kasali dito. Tumigil na po sila. Walang tumitigil hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos nun, umalis si Sir Oman kasama si Rodelio. Naiwan sina Elian, Marken at Lyra sa gilid ng auditorium. Ilang segundo silang walang imik. Si Marken ay nakasandal sa pader, parang masusuka. Si Lyra ay umiiyak ng tahimik. Si Elian naman ay nakatayo lang habang nakatitig sa bag. "Sorry," sabi ni Elian. "Kulang pa rin. Hindi ikaw ang dapat humingi ng sorry. Pero kung magpapatuloy ito, ikaw ang sisirain nila." Walang naisagot si Elian. Maya-maya, pinulot niya ang bag at inayos ang mga libro sa ibabaw. Muli niyang sinuot iyon sa balikat. Ngunit halatang mas mabigat na ito ngayon kaysa kanina. Dahan-dahan silang naghiwa-hiwalay papunta sa kani-kanilang classroom. Si Cora ay naiwan sa likod ng puno, halos hindi makahinga. Ang anak niyang akala niya ay nalulunod sa maling gawain, nalunod pala sa pagprotekta sa ibang tao. Ngunit hindi iyon sapat para matahimik siya. Hindi niya pwedeng hayaang magpatuloy ito. Pagkaalis ng mga bata, lumayo si Cora sa bakod at nagtungo sa maliit na kapilya sa tapat ng paaralan. Umupo siya sa huling bangko, nanginginig ang mga kamay. Ilang minuto siyang nakatitig sa krus. Walang ibang lumalabas sa bibig kundi, "Patawarin mo ako kung ngayon ko lang nakita." Doon siya nakapagdesisyon. Hindi siya basta susugod. Hindi siya basta magwawala. Lalaban siya, pero lalaban siya ng may isip. Lumabas siya sa kapilya at dumiretso sa gilid ng school kung saan may maliit na faculty entrance. Matagal siyang naghintay roon, hanggang makita niya si Ma'am Soline Aranda, ang gurong palaging ikinukwento ni Elian. Nakasuot ito ng simpleng beige blouse at may dalang mga folder. "Ma'am Soline?" Mahinang ngunit mariing tawag ni Cora. Napalingon ng guro. "Opo? Kayo po ba ang nanay ni Elian?" Tumango si Cora.
Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng bahay, tuluyang bumagsak ang luha niya. "Ma'am, kailangan ko po ng tulong. May nangyayari po sa anak ko, sa mga bata, at sa tingin ko, may taong taga-school na kasali." Nagbago ang mukha ni Ma'am Soline. Hindi iyon gulat ng taong walang alam. Iyon ay gulat ng taong matagal nang may hinala at ngayon ay nakarinig ng kumpirmasyon. "Saan po natin pwedeng pag-usapan?" tanong ng guro. "Sa lugar pong walang makakarinig." Dinala siya ni Ma'am Soline sa maliit na storage room malapit sa faculty office. Doon, ikinuwento ni Cora ang lahat ng nakita at narinig niya. Ang pera sa bag, si Sir Omand, si Rodelio, sina Marken at Lyra, ang pangalan ni Brando, Trixel, Kenward at Yana. Tahimik na nakinig si Ma'am Soline. Habang tumatagal, lalong namumula ang mga mata nito ng galit. "Matagal ko nang napapansin na may mga estudyanteng biglang nawawala sa klase," sabi ni Ma'am Soline. "Si Lyra dati laging recitation, ngayon halos ayaw na magsalita. Si Marken, may pasa minsan. Si Ilian, alam kong may dinadala siya pero hindi niya ako kinakausap." "Bakit po hindi ninyo agad ni-report?" tanong ni Cora, hindi mapigilan ng hinahanakit. Napayuko si Ma'am Soline. "May mga nauna na pong reklamo pero nawawala. Kapag umabot sa office, sinasabing misunderstanding lang. May takot din po ang ibang teachers. Contractual ako, Mrs. Mabini. Pero hindi ibig sabihin nun wala akong kasalanan. Dapat mas pinilit ko." Hindi alam ni Cora kung magagalit siya o iiyak. Sa huli, naupo si Cora sa kahon ng lumang papel at pinunasan ng mukha. "Hindi ko alam ang gagawin," amin niya. "Mahina lang akong tao, ma'am. Nagtitinda lang ako ng kakanin. Wala akong kakilalang malalaking tao." "Hindi po kayo mahina," sagot ni Ma'am Soline. "Sinundan niyo ang anak niyo kasi mahal niyo siya. At ngayon alam na natin ang simula. Kailangan natin ng ebidensya." "Paano kung baliktarin nila si Ilian?" "Babaliktarin talaga nila siya kung padalos-dalos tayo, kaya kailangan nating mag-ingat." Doon nabuo ang unang hakbang. Hindi nila haharapin agad si Sir Omand. Hindi muna nila kakausapin ng principal. Kailangan nilang makuha ang tiwala ng ibang biktima. Kailangan nilang kopya ng mga mensahe, pangalan ng sangkot, at kahit isang matapang magistigo. "May kilala po akong pulis," sabi ni Cora matapos maalala si Mang Isko. "Dating barangay tanod ang may-ari ng inuupahan namin, may pinsan siyang pulis na matinuraw. Kausapin niyo po, pero siguraduhin nating hindi ito kakalat agad." Nang umalis si Cora sa paaralan, hindi na siya ang parehong ina na pumasok doon na nanginginig ng takot. Nanginginig pa rin siya, oo, pero may direksyon na ang takot niya. Hindi na siya basta naghihinala, alam na ang kalaban. Pagdating ng hapon, umuwi si Ilian na parang wala itong ginawa kundi pumasok sa klase. Pagod ang mukha niya, at nang makita si Cora sa mesa, halatang nagtaka siya. "Ma, hindi po kayo nagtinda?" Umiling si Cora. "Hindi." "May sakit po kayo?" Tinignan siya ni Cora ng matagal. Sa mesa nakapatong ang lumang ID ni Nestor, ang ID na matagal niyang itinatago sa kahon. Kinuha niya iyon kanina kasi kailangan niyang maalala ang tapang ng asawa niya. "Ilian," mahinang sabi niya. "Umupo ka." Nanigas ang katawan ng anak. "Bakit po?" "Anak, nakita ko na." Namuti ang mukha ni Ilian. "Ano pong nakita niyo?" "Ang pera, ang auditorium, si Sir Omand, si Marken, si Lyra." Napaatras si Elian na parang sinampal. "Ma, hindi po ako." Tumayo si Cora at niyakap siya bago pa nito matapos ang sasabihin. "Alam ko," umiiyak niyang sabi. "Alam kong hindi ikaw ang masama." Doon bumigay si Elian. Ang batang ilang linggong nagkunwaring matatag ay biglang napahagulgol sa dibdib ng ina. Kumapit siya kay Cora na parang batang paslit ulit, hindi scholar, hindi tagapagdala ng pera, hindi batang pinagbantaan, kundi anak na pagod na pagod na. "Ma, sorry po," paulit-ulit niyang sabi. "Sorry po, ayoko po magsinungaling, natakot lang po ako. Sabi nila kapag nagsumbong ako ang pagbibintangan, mawawala scholarship ko, kayo po ang mapapahiya. Tapos si Marken, sasaktan nila. Si Lyra, sisirain nila." Hinaplos ni Cora ang buhok ng anak.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil pagod na po kayo, hikbi ni Elian. Araw-araw na kayong pagod. Ayoko nang dagdagan. Akala ko kaya kong ayusin. Akala ko kung ibibigay ko lang ang pera, titigil sila. Anak, sabi ni Cora, pilit pinatatag ang boses. Ang taong kumikita sa takot, hindi titigil hanggat may natatakot. Napatingin sa kanya si Elian, basang-basa ang mukha. Anong gagawin natin, Ma? Umupo si Cora at hinawakan ng magkabilang kamay ng anak. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang takot. Pero hindi rin niya itinago ang tapang. Hindi na ikaw lang ang lalaban. Nakausap ko si Ma'am Solane. Hahanap tayo ng ebidensya. Kakausapin natin ang mga batang biktima. At kung kailangan, hihingi tayo ng tulong sa pulis na mapagkakatiwalaan. Paano kung lalo nila tayong gipitin? Gagawin nila iyon, sagot ni Cora, kaya hindi tayo magiging padalos-dalos, pero hindi na rin tayong mananahimik. Napaiyak ulit si Elian. Ma, natatakot po ako. Hinila siya ni Cora palapit at isinandal ang noo sa noo ng anak. Ako rin, anak. Takot na takot ako. Pero mas takot akong lumaki kang iniisip mong kailangan mong lunukin ng kasamaan para lang mabuhay. Sa labas, unti-unting dumidilim ang eskinita. Naririnig ang ingay ng mga nagluluto, batang naglalaro at jeep na dumaraan sa kanto. Ordinaryo pa rin ang mundo sa paligid nila. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na iyon, may nagbago na. Hindi na lihim ang lihim. Hindi na nag-iisa si Elian. At si Cora, ang inang sanay yumuko sa pagod at utang, ay nagsimulang tumayo para sa laban na hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa lahat ng batang ginawang negosyo ng takot. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa pinakatahimik na bahay, doon nag-uumpisa ang pinakamalakas na laban. Hindi sa sigaw, hindi sa dahas, kundi sa desisyon ng isang ina na hindi nahahayaan pang gawing bilanggo ng takot ang kanyang anak. Kinabukasan matapos magkabunyagan ng lihim sa maliit nilang bahay, hindi agad sumikat ang araw para kay Cora. Kahit maliwanag na sa labas, pakiramdam niya ay nakatayo pa rin siya sa gitna ng madilim na daan, kung saan hindi niya alam kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang kalaban. Nakatulog si Elian ng halos madaling araw na, matapos umiyak sa dibdib niya na parang batang matagal nang pinigil ang sariling humingi ng saklolo. Habang pinagmamasdan niya ang anak na nakahiga sa manipis na banig, napansin ni Cora ang bigat sa mukha nito kahit tulog. May kunot pa rin sa noo. May bakas pa rin ng takot sa pagkuyom ng mga daliri. Noon niya lubos na naintindihan na hindi lang simpleng lihim ang pinasan ni Elian. Araw-araw pala itong pumapasok sa paaralan na tila papasok sa lugar kung saan may bitag sa bawat sulok. Dahan-dahang bumangon si Cora. Hindi muna siya nagtinda ng kakanin. Inayos niya ang lumang jacket ni Nestor na nakasabit sa pako. Saka kinuha ang maliit na notebook kung saan dati niyang sinusulat ang utang sa asukal, bigas at renta. Ngayon, iba ang isusulat niya roon. Mga pangalan, mga oras, mga detalye, mga bagay na pwedeng maging simula ng ebidensya. Nang magising si Elian, nakita niyang nakaupo ang ina sa mesa. Ma, mahina niyang tawag. Papasok pa rin po ba ako? Napatingin si Cora sa kanya. Ang unang bugso ng puso niya ay sabihing huwag na. Ilayo na ang anak sa paaralan. Itago muna. Huwag nang bumalik sa lugar na ginawang bangungot ang pag-aaral nito. Pero naalala niya ang sinabi ni Ma'am Solane. Kung bigla silang hihinto, lalo silang paghihinalaan. Mas madaling baligtarin si Elian kapag mukha itong tumatakas. Papasok ka, sagot ni Cora, kahit masakit sa kanya. Pero hindi ka na mag-iisa. Natigilan si Elian. Susundan niyo po ulit ako? Hindi na gaya kahapon. Kailangan nating maging maingat. May kakausapin ako ngayon. Si Ma'am Solane ba? Oh, at si Mang Isko rin? Sabi mo kagabi, may mga message sila sa'yo? Napayuko si Elian. May ilan po, pero binubura nila minsan. Yung iba, disappearing message.
May natira? Dahan-dahang kinuha ni Elian ang cellphone niya. Basag ang gilid ng screen pero gumagana pa. Binuksan niya ang isang folder ng screenshots. Isa-isa niyang ipinakita kay Cora ang mga mensahe. May banta kay Marken, may peking litrato ni Lira, may usapan tungkol sa perang kailangang dalhin sa auditorium, may pangalang B na madalas mag-utos at isang account na halatang dami lang. Habang tinitignan ni Cora ang mga iyon, parang kumukulo ang dugo niya. Hindi pa niya lubos kilala ang mga batang ito, pero bawat mensahe ay parang kamay na humahawak sa leeg ng anak niya. "Anak," sabi niya, "ipapasa natin ito kay Ma'am Solane, pero walang ibang makakaalam muna." "Opo. At kahit sino ang kumausap sa iyo ngayon, huwag kang sasagot ng padalos-dalos, huwag kang pipirma, huwag kang aamin sa anumang hindi mo ginawa." Napatingin si Elian sa kanya. "Para na po kayong abogado, Ma." Sa gitna ng takot, napangiti ng bahagya si Cora. "Hindi, nanay lang. Pero minsan kapag anak ang nakataya, natututo ang nanay ng mga bagay na hindi niya akalaing kaya niyang aralin." Pagkatapos mag-almusal ng tinapay na isinawsaw sa kape, umalis si Elian papuntang school. Si Cora naman ay dumiretso sa paupahan ni Mang Isko. Naabutan niya itong nagkukumpuni ng sirang gripo sa harap ng compound. "Mang Isko," tawag niya, "may kailangan po akong itanong. Yung pinsan niyo pong pulis." Napahinto si Mang Isko. "Si Leandro?" "Opo. Mapagkakatiwalaan po ba talaga siya?" Kumunot ang noo ng matanda. "Bakit? May nangyari ba?" Saglit na nag-alangan si Cora. Hindi niya alam kung gaano karami ang dapat sabihin, pero alam niyang hindi niya kaya mag-isa. "May problema po si Elian sa school. Hindi po siya ang may kasalanan pero may mga taong pwedeng magbaliktad sa kanya. Kailangan ko po ng pulis na hindi basta-basta natatakot sa pangalan ng konsehal." Nawala ang biro sa mukha ni Mang Isko. Pinunasan niya ang kamay sa basahan at tumayo ng tuwid. "Kung si Leandro ang kailangan mo, tatawagan ko. Hindi iyon nabibili. Minsan nga, kaya hindi na po-promote kasi masyadong matigas ang prinsipyo." Makalipas ang isang oras, nasa likod na sila ng maliit na karinderya ni Aling Viring. Dumating si PO2 Leandro Sikat na nakasimpleng polo shirt lang at hindi naka-uniforme para hindi makatawag pansin. Matipuno siya, may tahimik na mukha at hindi tulad ng ibang pulis na malakas agad ang dating, marunong siyang makinig bago magsalita. Ikinuwento ni Cora ang nakita niya. Hindi lahat pero sapat para maintindihan ni Leandro ang panganib. "Mrs. Mabini," sabi nito matapos makinig, "kung tama ang hinala ninyo, hindi lang ito simpleng bullying, may coercion, extortion at posibleng child abuse issue dito. Pero kailangan natin ng malinaw na ebidensya, hindi pwedeng puro narinig lang. May screenshots po si Elian. Mahalaga iyon, pero kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng accounts, sino ang tumatanggap ng pera, at kung may kasabwat sa loob ng school. Kaya nga po natatakot ako. Baka kung kumilos kami, anak ko ang unahin nilang ibagsak." Tumanggo si Leandro. "Tama ang takot ninyo, kaya hindi tayo susugod. Kakausapin ko muna ang isang kakilala sa Women and Children Protection Desk. Pero habang hindi pa pamal, huwag ninyong hayaang kumalat ito. At kung may makuha kayong testigo, mas mabuti kung may magulang ang kasama." Habang nagsasalita si Leandro, naramdaman ni Cora na kahit haba pa ang daan, hindi na siya nangangapa mag-isa. May direksyon na ang laban, may paraan, may taong marunong sa batas. Kinahapunan, nagkita sila ni Ma'am Solane sa simbahan sa likod ng palengke. Hindi sa school dahil baka may makita. Dala ni Ma'am Solane ng isang brown envelope na puno ng kopya ng attendance records at ilang sulat ng magulang na raw hindi tinanggap sa opisina noon. "Hindi ko pa ito kumpleto, pero tignan niyo po ito." Ipinakita niya ang listahan ng mga estudyanteng biglang bumaba ang performance nitong mga nakaraang buwan. Nandoon ang pangalan ni Lira Cueño, dating consistent top 1. Nandoon si Marken Dalusong na madalas absent tuwing matapos ang araw ng koleksyon. Nandoon din ang pangalan ni Yana Belisario, dating malapit kina Trixel Morado pero biglang lumayo sa grupo. Si Yana, sabi ni Ma'am Solane, may alam iyon, pero takot na takot. Dati siyang kaibigan ni na Trixel Morado. Sa tingin ko, may nakita siyang hindi niya dapat makita. Pwede ba natin siyang kausapin? Pwede,
Pero kailangan dahan-dahan, baka isipin niyang gagamitin natin siya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tahimik na pagbuo ng katotohanan. Hindi ito mabilis. Hindi ito tulad ng mga kwentong isang iyak lang ay may hustisya na. Sa tunay na buhay, bawat hakbang ay may kaba. Bawat tanong ay may panganib. Bawat batang kakausapin ay parang ibong sugatan na kapag maling hawak ay tuluyang lilipad palayo. Una nilang kinausap si Lira. Nang dumating ito sa maliit na chapel room kasama ang ina nitong si Mrs. Arceli Cuenno, halos hindi ito makatingin sa kahit sino. Nakayakap ito sa bag niya at nanginginig ang mga labi. "Lira," mahinang sabi ni Cora, "hindi ka namin pipilitin, pero gusto naming malaman mo na hindi ka nag-iisa." Napaluha agad si Lira. "Kapag nagsalita po ako, sasabihin nilang ako ang gumawa ng skandal, sasabihin nilang nagpapaawa lang ako." "Anak," sabi ni Mrs. Cuenno, basag ang boses, "bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Dahil ayoko pong makita niyo akong ganito," sagot ni Lira. "Dati proud kayo sa akin. Ayoko pong maging kahihiyan ninyo." Parang kinurot ang puso ni Cora. Iyon din ang narinig niya kay Elian sa ibang anyo. Mga anak na nagtatago hindi dahil walang tiwala, kundi dahil ayaw nilang dagdagan ang bigat ng magulang. Sumunod nilang kinausap si Marchen. Dumating ito kasama ang ama niyang si Mang Pablito, isang tricycle driver na sunog ang balat sa araw at halatang pagod sa maghapong pasada. Noong una, ayaw magsalita ni Marchen, nakatingin lang ito sa sahig, hanggang sa dahan-dahang itinaas ni Cora ang manggas ng uniform nito at nakita ang pasa. "Anak," sabi ng Mang Pablito, halos hindi makahinga. "Sino gumawa nito?" Walang sagot si Marchen. "Elian ba?" Tanong ng ama, hindi galit kundi litong-lito. Mabilis na umiling si Marchen. "Hindi po si Elian. Siya nga po yung pumipigil minsan kapag hindi ako makapagbigay, siya muna gumagawa ng paraan, kaya lalo siyang napapasama." Napaupo si Mang Pablito, tila nawalan ng lakas. "Akala ko nadadapa ka lang. Akala ko mahina ka lang kumilos." "Sorry po pa," umiiyak na sabi ni Marchen. "Ayoko pong umutang pa kayo, pero natakot po ako." Nang gabing iyon, umuwi si Cora na may dalang mas maraming sakit kaysa ebidensya. Sa bawat batang naririnig niya, nadaragdagan ang galit niya. Ngunit pinipilit niyang gawing malinaw ang galit, hindi pa dalos-dalos. Alam niyang isang maling hakbang lang ay pwedeng mawala ang lahat. Sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Elian sa mesa, hindi nag-aaral. Nakatitig lang ito sa pader. "Nakausap niyo po sila?" tanong nito. "Oo." "Galit po ba sila sa akin?" Lumapit si Cora at umupo sa tabi niya. "Hindi, mas galit sila sa mga taong gumamit sa inyo." Napapikit si Elian. "Pero ako ang nagdala ng pera, ma. Dahil tinakot ka. Pero may mga araw na pulidi akong tumanggi." "Anak," mahinang sabi ni Cora, "kapag ang bata nilagay sa sitwasyon, kahit anong piliin niya ay may masasaktan, hindi yun simpleng pagpili, bitag iyon." Pumatak ang luha ni Elian. "Pakiramdam ko po, naging bahagi pa rin ako." "Kung gusto mong bumawi, magsabi ka ng totoo. Tulungan mo kaming iligtas ang iba. Pero huwag mong akuin ang kasalanang itinulak lang sa'yo." Hindi pa rin buo ang loob ni Elian pero tumanggo siya. Samantala, sa paaralan, nagsimulang makaramdam ang kabilang kampo. Isang araw, habang nasa hallway si Elian, hinarang siya ni Brando Calvante, Trixel Morado at Kenward Soler. Si Brando ay matangkad, malinis ang uniforme at halatang sanay na lahat ay umiiwas sa kanya. Si Trixel naman ay may hawak na phone, tila laging handang mag-record ng ikasisira ng iba. Si Kenward naman ay tahimik lang, pero ang mata ay mapagmasdan. "Oy, delivery boy," sabi ni Brando nakangingis. "Tahimik ka masyado ngayon, ha?" Hindi sumagot si Elian. Lumapit si Trixel. "May problema ba? O baka nagsusumbong ka na?" "Wala akong sinasabi," mahinang sagot ni Elian. Tumawa si Kenward. "Dapat lang kasi alam mo namang kapag may lumabas, ikaw ang unang lalabas sa screenshots." Hinawakan ni Brando ang strap ng bag ni Elian. "Tandaan mo, Mabini, scholar ka lang dito. Isang reklamo, tapos ka." Napalunok si Elian. Sa unang pagkakataon, gusto niyang sumagot, pero naalala niya ang bilin ng ina. Huwag padalos-dalos, huwag magbigay ng dahilan para baliktarin siya. Kaya tumingin lang siya kay Brando at dahan-dahang binawi ang strap ng bag. "Late na ako sa klase." Nang malampas siya,
Nanginginig ang tuhod niya, pero sa loob niya, may maliit na bagay na nagbago. Noon, kapag tinakot siya, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ngayon, alam niyang may naghihintay sa bahay, may ina siyang naniniwala. Ngunit hindi lahat ay kakampi agad. Nang malaman ni Divina na may ginagawang hakbang si Cora, sumugod ito sa bahay nila isang gabi. Halatang galing sa trabaho, pero mas halata ang inis. Nasisiraan na ba ng bait, Cora? Bungad nito, kakalabanin mo ang anak ng konsehal? Kakalabanin mo ang school? Paano kung mapalayas kayo rito? Paano kung mawalang scholarship ni Elian? Nakatayo si Cora sa tabi ng lababo, naguhumas ng plato. Hindi siya agad sumagot. Sumagot ka ma? Dagdag ni Divina. Mahihap lang tayo, hindi tayo panalo sa ganyang laban. Doon lumabas si Elian mula sa kwarto. Maputla ang mukha niya. Tita, kasalanan ko po. Hindi ikaw ang kausap ko, putol ni Divina. Pero oo, kasalanan mo rin kung hindi ka sana nagdala ng pera. Divina, malakas na sabi ni Cora. Natigilan ng kapatid niya. Nihirang sumigaw si Cora. Dahan-dahang hinarap ni Cora si Divina. Huwag mong sisihin ang anak ko dahil may matatandang marunong manakot. Huwag mong sisihin ng mga batang biktima dahil may mayayamang abusado. At higit sa lahat, huwag mong sabihin sa akin na manahimik dahil mahirap tayo. Praktikal lang ako, sagot ni Divina. Pero humina na ang boses niya. Hindi praktikal ang hayaan kong lumaki ang anak ko na iniisip niyang normal ang yumuko sa kasamaan. Kung matatalo kaming lumalaban, pero hindi ko siya tuturuan na mabuhay sa takot. Natahimik si Divina. Napatingin siya kay Elian na nakatayo sa gilid. Pinipigil ang umiyak. Sa unang pagkakataon, parang may nauunawaan siya kahit hindi pa buo. Cora, mahinang sabi niya, natatakot lang ako para sa inyo. Ako rin, sagot ni Cora. Pero minsan, ang takot hindi senyales para tumigil. Minsan, senyales lang na mahalaga ang ipinaglalaban mo. Umalis si Divina nang hindi na nakipagtalo. Ngunit bago siya lumabas, iniwan niya sa mesa ang 500 piso. Para sa pamasahe, sabi niya, hindi tumitingin. Hindi ibig sabihin yan sang-ayon na ako. Ayoko lang kayong maglakad. Hindi ngumiti si Cora, pero kinuha niya ang pera. Alam niyang iyon ang paraan ni Divina para sabihin kahit takot ito, hindi sila tuluyang iiwan. Dumating ang unang malaking liwanag makalipas ang 2 araw. Si Tatay Benildo, ang janitor sa lumang auditorium, ay nagpakita kay Ma'am Soline matapos ang klase. Payat ito, kulubot ang muka, at laging nakayuko kapag kausap ang faculty. Contractual lang siya sa school, kaya sanay siyang hindi pumansin sa mga bagay na hindi dapat makita. Pero nang gabing iyon, dala niya ang isang lumang logbook. Ma'am, sabi niya kay Soline, matagal ko na po itong tinatago, hindi ko alam kung tama bang ibigay ko. May pamilya po ako. Binuksan ni Ma'am Soline ang logbook. Nakalagay doon ang mga petsa kung kailan ginamit ni Sir Omand ang auditorium kahit wala namang official activity. May oras, may pirma, may ilang entry kung saan nakasulat ang pangalan ni Rodelio bilang kasamang nagbukas ng storage room. Bakit ngayon lang po? Tanong ni Ma'am Soline. Napayuko si Tatay Benildo. Kasi nakita ko po yung batang si Elia nung isang araw. Parang apo ko, bitbit yung bag na parang pasa ng buong mundo. Naisip ko kung lahat kami tatahimit, sino pang matitira para magsabi ng totoo? Kasabay nito, nagpadala si Yana Belisario ng mensahe kay Lira. Maikli lang, pero sapat na para magbago ang takbo ng lahat. May screenshot ako ng group chat ni Brando, pero natatakot ako. Ayoko na sanang madamay, pero hindi ko na rin kaya. Nang makita iyon ni Cora, pakilamdam niya ay unang beses na may bitak ang pader ng kasinungalingan. Hindi pa sila panalo, malayo pa, pero may mga taong nagsisimula ng lumabas mula sa dilim. Kinabukasan, sana nila dadalhin ang logbook at screenshots kay PO2 Leandro para maayos ang susunod na hakbang. Ngulit bago pa iyon mangyari, naunahan sila ng kalaban. Tanghali, habang naghahanda si Cora ng paninda sa bahay, may tumawag mula sa school, si Ma'am Soline iyon. Nanginginig ang boses. Mrs. Mabini, kailangan niyo pong pumunta rito na yon. Bakit? Si Elian? Pinatawag siya sa principal's office. May reklamo laban sa kanya. Parang tumigil ang mundo ni Cora. Ano rang reklamo? Saglit na katahimikan ang sumunod. Saka mahina ngunit malinaw na sinabi ni Ma'am Soline, sinasabi nilang si Elian ang leader ng pangungulekta ng pera sa mga estudyante. Hindi na nagtanong si Cora. Hinubod niya ang apron, kinuha ang notebook ng mga ebidensya at tumakbo palabas ng bahay. Pagdating niya sa San Isidro Integrated Academy, ramdam niya agad ang bigat na mga tingin. May mga estudyanteng nagbubulungan, may ilang magulang sa lobby, at sa dulo ng hallway, nakita niya si Elian na nakatayo sa bangko sa labas ng principal's office. Maputla, namumubo ang mata, at hawak yung bag na ngayon ay tila naging pruweba laban sa kanya. Ma, halos pabulong niyang sabi nang nakita siya. Lumapit si Cora at hinawakan ang mukha ng anak. Tumingin ka sa akin, wala kang aaminin na hindi totoo. Tumango si Elian pero nanginginig. Mula sa loob ng opisina, bumukas ang pinto. Lumabas si Principal Gracimo Valder, isang lalaking laging planchado ang barong at laging kontrolado ang ngiti. Ngunit sa mga mata nito, walang init.
Tiningnan niya si Cora na parang istorbo sa malinis niyang opisina. "Mrs. Mabine," sabi nito, "mabuti at dumating kayo. May seryosong usapin tungkol sa anak ninyo." Tumayo si Cora. Hindi siya mayanan, hindi siya nakapag-aral ng mataas, may amoy pa siya ng gata at uling mula sa kusina. Ngunit sa sandaling iyon, tumuwid ang likod niya na parang dala niya ang tapang ng lahat ng inang napipilitang lumaban. "Alam ko po," sagot niya. "At sisisiguraduhin kong hindi ninyo siya gagawing halimaw para matakpan ng tunay na may sala." Sa likod niya, tahimik na dumating si Ma'am Soline dala ang brown envelope. Sa labas ng gate, papasok na rin si P.O. Leandro na nakasimpleng damit. At sa kabilang hallway, nakatayo sina Lira, Marken, Yana at Tatay Benildo. Lahat nanginginig, lahat takot, pero lahat naroon. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Cora sa pintuan ng katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan, ang tunay na laban ay hindi nagsisimula sa korte o sa entablado, kundi sa isang maliit na opisina kung saan ang mahirap ay pilit pinapatahimik, habang ang may kapangyarihan ay sanay na sanay maglinis ng sariling pangalan. Tumahimik ang hallway ng San Isidro Integrated Academy nang sabihin ni Cora ang mga salitang matagal nang hindi narinig sa paaralang iyon. "Hindi ninyo siya gagawing halimaw para matakpan ang tunay na may sala." Nakatayo siya sa harap ni Principal Gracimo Valder. Hawak ang maliit na notebook na puno ng pangalang isinulat niya sa nanginginig na kamay. Sa tabi niya, si Elian ay halos hindi makatingin sa mga tao. Nasa mukha nito ang takot ng batang alam niyang pwedeng magiba ang buong kinabukasan niya sa loob lang ng ilang minuto. Sa likod nila, dala ni Ma'am Soline Aranda ang brown envelope na naglalaman ng kopya ng logbook ni Tatay Benildo at ilan sa screenshots na naipon nila. Sa may pinto naman ng building, papalapit na si P.O. Leandro Sikat. Hindi naka-uniforme pero dala ang bigat ng taong marunong umintindi kung kailan kailangang seryosohin ang takot ng isang bata. "Mrs. Mabine," malamig na sabi ni Principal Gracimo, "naiintindihan kong emosyonal kayo ngayon, pero hindi makatutulong ang ganyang paratang. Ang anak ninyo ay inireklamo ng ilang estudyante dahil siya raw ang nangungolekta ng pera." "Siya ang pinagdala," mariing sagot ni Cora, "pero hindi siya ang utak." "Yan po ang kailangan nating imbestigahan," sagot ng principal. Maayos pa rin ang tono, pero halatang inis na inis sa pagkakaroon ng ibang tao sa hallway. At habang iniimbestigahan, mas makabubuting manatili mula si Elian sa bahay. Napalingon si Elian sa ina. "Ma, parang may mabigat na bakal na inilapag sa dibdib ni Cora. Yun na nga ang kinatatakutan nila. Bago pa marinig ang buong katotohanan, si Elian na agad ang gustong alisin. Si Elian na agad ang mukhang may sala. Ang mga batang may pera at koneksyon, nasa classroom pa rin. Nakaupo, nakikipagbiroan, malinis ang pangalan." Lumapit si Ma'am Soline. "Sir, with all due respect, may ebidensya po kaming kailangang makita ninyo. Hindi dapat si Elian lang ang pinapatawag dito." Tiningnan siya ni Principal Gracimo na parang matagal na niyang gustong patahimikin ng guro. "Ma'am Aranda, hindi ito ang tamang lugar para sa personal crusade ninyo." "Hindi po ito personal crusade. Mga estudyante po ang pinag-uusapan natin." "Mga estudyante nga, kaya kailangan nating protektahan ang reputasyon ng paaralan." Doon napangiti si Cora, pero hindi dahil natutuwa siya. Mapait ang ngiting iyon. Reputasyon ba ang protektahan, Principal? O yung mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng reputasyon? Hindi sumagot si Principal Gracimo. Hanghalip, pinapasok niya sila sa opisina. May malapad na mesa sa gitna, mga certificate sa dingding, at malamig na aircon na tila lalong nagpapakapal ng distansya sa pagitan ng mga taong nasa loob. Nakaupo roon si Sir Omand Palejo. Nakaayos ang buhok, suot ang polo at ID, at may mukhang ng taong hindi natitinag. Sa tabi niya, si Rodelio, ang security aide. Nasa kabilang upuan sina Brando Calvante, Trixel Morado at Kenward Soler, kasama ang kani-kanilang mga magulang. Si Brando ay nakangiti ng bahagya, si Trixel ay may hawak na phone
Pero nang makita si P.O.2 Leandro sa likod ni Cora, mabilis niyang ibinaba ito. Si Kenward naman ay tahimik pero maputla na ang labi. Ang ama ni Brando, si Konsehal Dario Calvante, ay nakaupo ng nakadekwatro, halatang sanay na siya ang sinusunod sa kahit anong silid. Sabi ni Konsehal Calvante habang sinusukat ng tingin si Elian. Scholar, pero may dalang pera. Nakakahiya naman sa school. Naramdaman ni Cora na nanikip ang kanyang dibdib, pero bago pa siya makasagot, nagsalita si P.O.2 Leandro. Konsehal, kung maaari po, hayaan nating magsalita ang bawat panig nang hindi nang iinsulto. Tumaas ang kilay ng konsehal. At sino ka? Leandro Sikat, pulis. Narito ako bilang suporta sa magulang ng minor at para masigurong walang batang mapipilitang umamin sa hindi niya ginawa. Biglang nagbago ang hangin sa opisina. Hindi man nakauniforme si Leandro, sapat na ang sinabi niya para mabawasan ang yabang ng mga nasa loob. Hindi pa naman ito police matter, sabi ni Principal Gracimo. Kung may extortion, coercion at pananakot sa minors, magiging police matter ito, mahinahong sagot ni Leandro. Kaya mas mabuting maging maingat tayo. Inilapag ni Ma'am Soleil ng brown envelope sa mesa. Sir, eto po ang logbook ng auditorium. May mga petsa kung kailan ginamit ang likod ng building kahit walang official activity. Naroon ang pirma ni Sir Omand at ilang entry na may pangalan ni Rodelio. Biglang tumawa si Sir Omand. Logbook? Ma'am Soleil, alam niya namang ginagamit ko ang auditorium para sa counseling sessions. Hindi krimen ang mag-counsel ng estudyante. Counseling po? Tawag ninyo ba kapag tinatakot niyo ang mga bata na sisirain niyo ang pangalan nila kapag hindi sila nagbigay ng pera? Umiling si Sir Omand, tila naaawa pa. Mrs. Mabini, naiintindihan kong gusto ninyong protektahan ang anak ninyo, pero baka hindi ninyo lang matanggap na may tinatago rin sila sa inyo. Napahawak si Elian sa gilid ng upuan. Kitang-kita ni Cora ang epekto ng mga salita. Parang sa isang iglap, sinusubukang ibalik ni Sir Omand sa balikat ng anak niya ang lahat ng bigat. Hindi ito hinayaan ni Cora. May tinago siya sa akin, sabi niya, dahil tinakot ninyo siya. Pero ang tinago niya ay hindi kasamaan. Ang tinago niya ay takot. Sumingit si Trixel, pilit na matapang. Ate, kung wala kayong pera, huwag niyo kaming idamay. Si Elian ang may hawak ng pera. Siya ang may bag. Siya ang nakita ng iba. Napatingin si Cora sa kanya. Ilang taon ka dahi ha? 16, sagot ni Trixel, nakataas ang baba. 16 ka pa lang pero marunong ka nang gumawa ng bangong muit para sa kapwa mo bata. Namula ang mukha ni Trixel. Hindi niyo po alam ang sinasabi ninyo. Hindi ko alam lahat, sagot ni Cora. Pero alam ko ang mukha ng batang takot. At hindi lang anak ko ang nakita kong takot. Sa labas ng opisina, nagkaroon ng mahinang ingay. Pagbukas ng pinto, nandun sina Lira Cueño, Marken Dalusong, Yana Belisario, at Tatay Benildo. Kasama rin si Mrs. Arceli Cueño at si Mang Pablito, ama ni Marken. Halatang nag-aalangan silang pumasok, pero tumayo si Cora at binuksan ang pinto ng mas maluwag. Pumasok kayo, sabi niya, kung handa na kayo. Si Lira ang unang pumasok. Nanginginig ang kamay niya, pero may hawak siyang folder. Sumunod si Marken. Ang ama niya ay nakasinod na parang handang saluhin siya kapag bumagsak. Si Yana naman ay maputla at kitang-kita sa mukha na ilang gabi na itong hindi nakakatulog. Si Tatay Benildo ay nakayuko, dala ang original logbook sa plastic envelope. Principal, sabi ni Ma'am Soleil, kailangan po ninyong silang pakinggan. Hindi ito public hearing, iritadong sagot ni Principal Gracimo. Dapat noon pa naging hearing ito, sabi ni Mrs. Cueño, nanginginig ang boses. Noong unang umiyak ang anak ko, noong unang nawala ang mga reklamo, noong unang may batang hindi na makapasok sa school dahil sa takot. Natahimik ang lahat. Tumayo si Lira. Hindi niya magawang tumingin kay Brando at Trixel, pero nagsimula siyang magsalita. Ako po si Lira Cueño. Dati po gusto kong pumasok araw-araw. Gusto kong mag-top sa klase. Pero noong gumawa sila ng peking screenshot tungkol sa akin, sinabi nila na ipapakalat nila iyon kung magsusumbong ako tungkol sa ginawa nila kay Marken. Hindi po ako nagbigay agad ng pera, kaya pinadala kay Elian yung message. Si Elian po ang nagmakaawa sa kanila na huwag ituloy. Peke yan! Drama lang. May kopya ako, biglang sabi ni Yana. Napalingon ang lahat. Si Yana Belisario, dating kaibigan ni Trixel, ay nanginginig habang inilalabas ang cellphone.
Nasa group chat ako noon. Akala ko biruan lang. Akala ko pananakot lang. Pero nung nakita kong umiiyak si Lyra sa CR at si Marken may pasa, hindi na ako makatulog. Ito yung screenshot. Si Kenward ang gumawa ng fake account. Si Trixel ang nagsuggest ng caption. Si Brando ang sinabing idaan kay Elian para siya ang masisi kung may gulo. Napatayo si Trixel. Sinungalin ka! Umupo ka! Nanagilig na sabi ng ina ni Trixel, na ngayon ay halatang kinakabahan. Kinuha ni PO2 Leandro ang cellphone ni Yana, hindi para amkinin, kundi para tignan ng nilalaman habang may consent ang bata at magulang nito. Kailangan natin itong ma-preserve properly. Huwag ninyong buburahin kahit ano. Sir, sabi ni Kenward, na ngayon ay halos hindi na makatingin. Hindi naman po namin akalaing lalaki ng ganito. Napatingin sa kanya si Elian. Hindi ninyo akalaing lalaki? Ilang gabi akong hindi nakatulog. Si Marken nangutang ang tatay niya. Si Lyra muntik nang tumigil sa school. Hindi lumaki ang ginawa ninyo. Malaki na yun simula pa lang. Mabigat ang katahimikan matapos magsalita ni Elian. Noon lamang niya direktang hinarap ang mga taong ilang buwan siyang ginawang panangga. Tumayo naman si Tatay Binildo. Ako po, janitor lang po ako dito. Wala po akong mataas na pinag-aralan. Pero nakita ko po ilang beses na may inaabot na sobre kay Sir Oman sa likod ng auditorium. Hindi ko po sinabi agad kasi takot akong mawalan ng trabaho. Pero ito po ang logbook. Hindi lang po kopya. Orihinal po. Inabot niya ang logbook kay Leandro. Nang makita ni Sir Omand iyon, unang beses na nawala ang kontrol sa mukha niya. Benildo, mariing sabi ni Sir Omand, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Baka hindi mo alam ang pinapasok mo. Doon tumayo si Cora. Narinig nyo? Kahit ngayon pananakot pa rin. Mrs. Mabini. Hindi. Putol ni Cora. Tama na ang Mrs. Mabini na parang pinapakalma ninyo ako habang dinudurog ninyo ang anak ko. Ilang bata pa ang kailangang umiyak bago ninyo sabihing mali ito. Ilang magulang pa ang kailangang mangutang bago ninyo aminin na may nangyayari sa school na ito. Napatingin si Principal Gracimo kay Sir Omand, saka kay Rodelio. Sa halip na magtanong sa mga bata, ang una niyang inalala ay ang eskandalo. Maaaring ayusin ito internally, sabi niya. Hindi kailangang lumabas pa. Internally? Ulit ni Ma'am Sulain, nanginginig na sa galit. Sir, may minor na pinagbantaan. May pera, may blackmail, may adult na sangkot. Hindi na ito simpleng internal matter. Ma'am Aranda, tandaan ninyo ang posisyon ninyo. Matagal ko nang tinatandaan, sagot ni Ma'am Sulain. Kaya nga nahihiya ako. Dahil sa sobrang takot kong mawalan ng trabaho, muntik ko nang makalimutang guro ako bago empleyado. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang bigat ng buong silid. Ang mga magulang na kanina ay mayabang, ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Si Konsehal Calvante ay naglabas ng cellphone. Marahil tatawag sa kung sino, pero pinigilan siya ni PO2 Leandro. Konsehal, walang kumipigil sa inyong tumawag ng abogado. Pero huwag po ninyong tatawagan ng kahit sinong magdibigay ng pressure sa witnesses habang nandito sila. Binabantaan mo ba ako? Tanong ng konsehal. Pinapaalalahanan ko po kayo, sagot ni Leandro. Magkaiba iyon. Doon na tuluyang bumigay si Elian. Tumayo siya, nanginginig, at hinarap ang lahat. Oo, sabi niya. Ako ang nagdala ng pera. Ako ang naglagay sa bag. Ako ang pumunta sa auditorium. Pero hindi ko ginawa iyon para kumita. Ginawa ko iyon dahil sinabi nila na kapag hindi ako sumunod, sasaktan nila si Marken. Ipapakalat nila ang peking bike fee tungkol kay Lyra. Mawawala scholarship ko at sasabihin nila sa nanay ko na magnanakaw ako. Tumulo ang luha niya. Pero hindi siya umupo. Mali po ako dahil nanahimik ako. Mali po ako dahil akala ko kaya kong suluhin. Pero araw-araw, iniisip ko kung paano kung may mapahamak dahil sa akin. Paano kung dahil tumanggi ako, may batang hindi na pumasok. Paano kung dahil nagsumbong ako ng walang ebidensya, ako ang maalis at sila pa rin ang manalo. Napahawak si Cora sa dibdib. Hindi niya pinutol ang anak. Kailangan nitong mailabas ang lahat. Elian, mahina niyang tawag nang makita niyang nanginginig na ito ng sobra.
Napatingin si Elian sa kanya. Ma, sorry po. Natakot ako na kapag nalaman niyo madudurog kayo. Buong buhay niyo na po akong pinag-aaral. Ayoko pong ako pa ang dahilan para mapahiya kayo. Lumapit si Cora at niyakap siya sa harap ng lahat. Wala na siyang pakialam kung sino ang nanonood. Wala na siyang pakialam kung may prinsipal, konsehal, guro o pulis sa paligid. Mas gugustuhin kong mahirap tayo kesa ligtas ka nga sa tingin ng iba pero durog naman ang kaluluwa mo, sabi ni Cora habang yakap ang anak. Hindi mo kailangang maging matapang mag-isa. Anak kita. Kahit gaano kabigat, hahatiin natin. Maraming napayuko sa silid. Si Mang Pablito ay tahimik na umiyak. Si Mrs. Cueño ay niyakap si Lira. Si Yana ay pinunasan ng muka. Marahil unang beses na nakaramdam ng ginhawa matapos magsalita. Akala ng lahat, doon na matatapos ang pagbubunyag. Ngunit may isang bagay pang hindi nila inaasahan. Habang sinusuri ni PO2 Leandro ang logbook at screenshots, lumapit sa kanya si Ma'am Soline at ibinigay ang isa pang papel. Sir, nakita ko po ito sa lumang file request. May mga reklamo na po tungkol sa auditorium incidents 2 taon na ang nakalipas. Pero walang action taken. May pirma po rito. Tiningnan ni Leandro ang papel. Sumeryoso ang mukha niya. Pirma nino. Hindi sumagot si Ma'am Soline. Tumingin lang siya kay Principal Gracimo. Dahan-dahang kinuha ni Cora ang kopya at nakita ang pangalan sa ibaba. Gracimo Valder. Parang may bagong pinto ng dilim na bumukas. Alam niyo na pala. Mahina ngulit malinaw na sabi ni Cora habang nakatingin sa principal. Hindi lang ngayon. Hindi lang kay Elian, matagal nyo nang alam. Nawala ang kulay sa mukha ni Principal Gracimo pero sinubukan pa rin itong magpaliwanag. Those were unverified complaints. Hindi natin pwedeng sirain ang pangalan ng paaralan base sa... Pangalan ng paaralan? Ulit ni Cora, tumitigas ang boses. Ilang taon ninyong itinago ang iyak ng mga bata para lang malinis ang pangalan ng building na ito? Hindi makasagot ang principal. Si Sir Omand naman ay biglang tumayo. Wala kayong matibay na kaso laban sa akin. Pero bago siya makalapit sa pinto, hinarangan siya ni PO2 Leandro. Wala pa tayong formal arrest dito pero hindi ibig sabihin makakaalis kayo ng basta-basta. May kailangan tayong pag-usapan sa presinto at may mga minor witnesses na dapat protektahan. Hindi mo ako pwedeng dalin, mariing nasabi ni Sir Omand. Kaya ko kayong imbitahan for questioning. Sagot ni Leandro, at base sa mga ebidensyang hawak natin, mas makabubuti kung sasama kayo ng maayos. Napaupo si Rodelio na parang biglang nawala ng lakas. Si Kenward ay tuluyan ng umiyak at paulit-ulit na nagsasabing hindi raw siya ang nag-utos. Si Trixel naman ay niyakap ng ina, ngunit hindi na ito makapagsalita. Si Brando naman ay nakatingin sa ama, naghihintay na iligtas siya. Pero maging si Konsehal Calvante ay hindi na sigurado kung paano niya lilinisin ang gulong ito. Labas nila ng opisina, hindi na katulad kanina ang tingin ng mga tao. May bulungan pa rin, may takot pa rin, pero iba na ang direksyon. Hindi na kay Elian lahat nakatutok. Nakatingin na sila kay Sir Omand, kay Rodelio, kay Principal Gracimo, sa mga batang sanay manakot at sa mga magulang nilang sanay mag-utos. Habang hawak ni Cora ang kamay ni Elian, nakita niya sa kabilang dulo ng hallway si Tatay Benildo. Nakayuko pa rin ito, pero may luha sa mata. Lumakit si Cora at hinawakan ng kamay ng matanda. Salamat po, sabi niya. Umiling si Tatay Benildo. Dapat noon pa, hiha. Ngayon nagsimula, sagot ni Cora, at hindi na tayo titigil. Sa labas ng school, nagsisimula ng dumilim ang dating tahimik na campus, ay puno na ng tanong, takot at papalapit na investigasyon. Alam ni Cora na hindi pa ito ang huling laban. May administrative hearing pa, may posibilidad ng kaso, may mga taong susubok pa ring takutin sila. Ngunit may isang bagay na hindi na mababawi ng mga kalaban. Nabuksan na ang bibig ng mga batang pinatahimik. Nabasag na ang himahe ng mga taong nagtatago sa likod ng profesyon, pera at posisyon. At habang papalabas sina Cora at Elian sa gate, mahigpit na kumapit ang anak sa kamay niya. Ma, mahina nitong sabi. Ano na pong mangyayari sa atin? Tumingin si Cora sa daan. Wala pa rin silang pera,
May utang pa rin sila sa renta. Hindi pa rin tiyak ang scholarship ni Elian. At alam niyang bukas, kailangan pa rin niyang magluto ng kakanin kung gusto nilang may makain. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya takot sa dilim na nasa unahan. Hindi ko alam lahat, anak, sagot niya. Pero alam ko ito, hindi na tayo babalik sa dati. Hindi na natin hahayaang ikaw ang magdala ng bag na dapat sila ang managot. Sa likod nila, isinara ang gate ng San Isidro Integrated Academy, ngunit ang mga lihim na matagal nitong kinulong sa loob ay tuluyan ng nakalabas. Bago tayo magpatuloy sa hulig bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan ang pagtatapos ng isang kwento ay hindi lang tungkol sa pagbagsak ng masasama, kundi sa pagbangon ng mga taong matagal nang pinaniwalaang wala silang laban. Lumipas ang unang araw matapos ang pagbubunyag sa opisina ni Principal Gracimo Valder, ngunit hindi agad gumaan ang buhay ni Cora at Elian. Hindi yun katulad ng mga kwentong matapos magsalita ang biktima ay biglang bumubukas ang langit at bumabagsak ang hustisya. Sa totoong buhay, pagkatapos mong sabihin ang totoo, may panibagong bigat na darating. Ang tsismis, ang takot, ang paghihintay, at ang tanong kung may maniniwala ba hanggang dulo. Kinabukasan matapos ang nangyaring komprontasyon sa San Isidro Integrated Academy, hindi muna pumasok si Elian. Nakaupo siya sa maliit nilang bahay, nakatingin sa bag na minsan niyang dinala na puno ng pera galing sa takot ng ibang estudyante. Wala na ang mga sobre roon, wala na ang makakapal na tig-1,000, ngunit para kay Elian, kahit walang laman ang bag, mabigat pa rin itong tingnan. Si Cora naman ay maagang gumising. Kahit halos hindi siya nakatulog, nagluto pa rin siya ng kakanin. Kailangan nilang kumain, kailangan pa rin nilang bayaran ng renta, kailangan pa rin umandar ang buhay, kahit may kasong papasok, mga investigasyong haharapin, at pangalan ng anak na kailangan nilang linisin. Habang hinahalo niya ang malagkit sa kawali, lumapit si Elian. Ma, mahina nitong sabi. Huwag na po muna kayong magtinda. Baka may magsalita tungkol sa atin sa terminal. Hindi tumigil si Cora sa paghahalo. Hayaan mo silang magsalita. Pero baka pagtawanan po kayo. Doon siya napalingon. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha ng anak. Hindi na iyon katulad ng takot noon sa auditorium. Iba na ito. Takot itong madamay sila. Takot na baka ang katotohanang pinili nilang ilabas ay magdala ng panibagong kahihiyan sa kanilang bahay. Lumapit si Cora at pinunasan ng pisngi ng anak na may bakas pa ng luha. Elian, noong tahimik tayo, nasasaktan ka. Ngayong nagsalita tayo, may masasabi sila. Kahit alin ang piliin natin, may sakit. Kaya piliin na natin yung sakit na may patutunguhan. Napayuko si Elian. Pakiramdam ko po, ako pa rin ang dahilan. Hindi ikaw ang dahilan. Ikaw ang ginawang daan. Magkaiba iyon. Sa araw ning iyon, pumunta si Cora sa terminal dala ang bilaw. Akala niya ay walang bibili. Akala niya ay iiwasan siya ng mga tao dahil sa eskandalo. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya si Aling Viring na nakatayo malapit sa dating pwesto niya. May dala itong maliit na thermos ng kape at ilang plastik na supot. "Na-late ka," bungad ng matanda. Napangiti ng mahina si Cora. "Akala ko po wala na akong pwesto." "Bakit? Ikaw ba ang may kasalanan para mawala ng pwesto?" Mataray na sabi ni Aling Viring. "Dito ka. May bumili na nga ng 10 piraso kahit wala ka pa." "Kanino po?" Itinuro ni Aling Viring ang kabilang gilid. Naroon si Mang Pablito, ama ni Marken, kasama ang ilang tricycle driver. Itinaas nito ang kamay bilang bati. "Cora," sigaw ni Mang Pablito. "2 bilaw pa kung kaya. Dadalhin namin sa pila ng tricycle." Hindi agad nakapagsalita si Cora. Pakiramdam niya, may mainit na bagay na umakyat sa lalamunan niya. Hindi iyon awa. Hindi iyon limos. Iyon ay suporta mula sa mga taong nakakaintindi ng laban. Mula noon, unti-unting dumami ang bumibili sa kakanin niya. May ilang magulang mula sa school ang palihimik na pumupunta sa terminal para bumili. May iba namang nag-aabot ng bayad na sobra. Pero tinatanggihan ni Cora kung sobra-sobra. "Hindi po ako nanghihingi. Pumili lang po kayo kung gusto ninyo." Ngunit isang araw,
Lumapit si Mrs. Arceli Cueño, ina ni Lira. May dala itong maliit na tarpaulin na nakabalot. "Cora?" sabi nito. "Hindi ito limos. Tulong ito sa negosyo mo. Pinagawa namin ng ilang magulang." Pagkabukas ni Cora, nakita niya ang nakasulat. Kakanin ni Cora. Lutong ina, lasang tapang. Napatawa siya kahit umiiyak. "Nako, ang bongga naman nito. Bagay sa'yo," sagot ni Mrs. Cueño. "Matagal ka ng matapang. Ngayon lang namin nakita." Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, nagpapatuloy ang investigasyon. Si Sir Oman Palejo ay formal na isinailalim sa kaso matapos makuha sa kanyang locker ang listahan ng mga estudyante na may katapat na halaga ng pera at mga palatandaang paid, pending, at warning. Sa tulong ni PO2 Leandro Sicat at ng Women and Children Protection Desk, naipasa ang mga testimonya ni na Elian, Lira, Marken, Yana at Tatay Benildo sa tamang proseso. Hindi naging madali. Ilang beses silang tinawag para magbigay ng salaysay. Ilang beses kailangang ni Elian na ulitin ang nangyari. Sa bawat ulit, parang binubuksan muli ang sugat. Ngulit sa bawat ulit din, mas lumilinaw ang katotohanan. Si Attorney Mireya Talingdan, ang abogadang ipinakilala ni PO2 Leandro mula sa Legal Aid Center, ang tumulong sa kanila. Una itong nakita ni Cora sa isang maliit na opisina malapit sa munisipyo. Simple ang pananamit nito. May salamin at mabilis magsulat habang nakikinig. "Mrs. Mabini, hindi ko kayo lolokohin. Matagal ang proseso. May mga taong susubok magpaantala nito. Pero may ebidensya kayo, may witnesses, at pinakamahalaga, hindi na kayong nag-iisa. Ang gusto ko lang po, huwag masira ang anak ko." Tumingin ang abogado kay Elian. Hindi siya ang sisiraing bata rito. Siya ang batang kailangang protektahan. Habang lumalaban ang kaso, pansamantalang lumipat si Elian sa ibang paaralan, sa tulong ni Ma'am Soline. Hindi na ring nananatili si Ma'am Soline sa San Isidro Integrated Academy. Matapos siyang pilitin ng administration na manahimik at bawiin ang salaysay, pinili niyang mag-resign bago pa siya tuluyang tanggalin. Noong araw na pumunta sila sa bahay ni Cora para magpaalam, dala ni Ma'am Soline ang isang folder. "Elian, ito ang recommendation letter mo. Kinausap ko ang St. Raphael Learning Center. May scholarship slot sila para sa student na may mataas na grado at special circumstance. Hindi ko ipinangakong madali, pero may chance." Napahawak si Elian sa folder. "Ma'am, nawalan po kayo ng trabaho dahil sa amin." Umiling si Ma'am Soline. "Hindi dahil sa inyo. Dahil pinili kong maging guro sa tunay na kahulugan. Matagal ko nang sanang ginawa." Ngumiti ito ng malungkot. May foundation akong kakausapin. Tumutulong sila sa mga batang biktima ng school abuse. Baka doon talaga ako dapat mapunta. Niyakap ni Cora si Ma'am Solen. "Salamat, ma'am. Kung wala kayo, baka hindi ko alam saan magsisimula." "Hindi po ako ang nagsimula," sagot ni Ma'am Solen. "Kayo po. Sinundan niyo ang anak ninyo. Pero ang totoo, sinundan niyo rin ang katotohanan." Sa bagong paaralan, hindi agad naging maayos si Elian. Sa unang linggo, tahimik pa rin siya. Kapag may tumatawa sa likod niya, napapalingon siya. Kapag may tumatawag ng pangalan niya, kinakabahan siya. Ngunit unti-unti, natuto siyang huminga ng hindi naghihintay ng pananakot. May isang kaklase siyang si Brixen Valoria, isang batang mahilig sa science projects at madaldal, na unang lumapit sa kanya. "New student ka, di ba?" tanong ni Brixen. "Oo," maikling sagot ni Elian. "Top ka raw sa math, totoo?" "Hindi ko alam. Kung ayaw mong aminin, okay lang. Pero groupmate kita sa research, wala kang takas." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napangiti si Elian ng hindi pinitilit. Samantala, sina Lira, Marken at Yana ay unti-unti ring bumabangon. Si Lira ay hindi agad bumalik sa dati niyang sigla, ngunit nagsimula siyang magsulat sa isang notebook. Hindi tungkol sa assignment, kundi tungkol sa mga nararamdaman niya. Sa tulong ng kanyang ina at isang counselor mula sa munisipyo, natutunan niyang hindi niya kasalanan ang peking kwentong ginawa laban sa kanya. Isang araw, nagkita sila ni Elian sa labas ng Legal Aid Office matapos ang isang meeting.
Elian, tawag ni Lira. Napalingon siya. Okay ka lang? Tumanggo ito. Hindi pa palagi. Pero mas okay kaysa dati. Ikaw? Sinusubukan. Ngumiti ng kaunti si Lira. Alam mo, dati galit ako sa'yo. Tinanggap ni Elian ang sinabi. Alam ko, pero mas galit ako sa kanila. At sa sarili ko rin kasi hindi ako nagsalita agad. Pareho tayo, sagot ni Elian. Iyon ang naging simula ng pagkakaibigang hindi nakabase sa takot, kundi sa pag-unawa. Si Marken naman ay mas naging malapit sa ama. Dati nahihiya siyang sabihin kay Mang Pablito na natatakot siya. Ngayon, tuwing gabi, sumasama siya sa garahe ng tricycle at doon sila nag-uusap. Hindi perpekto si Mang Pablito. May mga araw na hindi pa rin niya alam ang tamang sabihin. Ngunit natuto siyang makinig. Anak, minsang sabi niya habang naglilinis ng side mirror, pasensya na kung akala ko dati, kapag lalaki bawal matakot. Napatingin si Marken sa kanya. Lalaki rin pala ang umiiyak, dagdag ni Mang Pablito, lalo na kapag pagod na. Niyakap ni Marken ng ama at sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang luha. Si Yana naman ay nahirapang harapin ang guilt. Alam niyang hindi siya pangunahing gumawa ng kasamaan, pero alam din niyang nanahimik siya ng masyadong matagal. Kaya nang nagkaroon ng Youth Safety Forum sa barangay, siya mismo ang nagboluntaryong tumulong gumawa ng anonymous reporting box para sa mga estudyanteng natatakot magsumbong. Hindi nito mabubura ang kasalanan ko, sabi niya kay Cora habang inaayos nila ang mga papel para sa forum. Hindi naman lahat ng pagbawi ay pagbura, sagot ni Cora. Minsan, ang pagbawi ay pagsisigurong hindi na mauulit sa iba. Ang hustisya ay dumating ng dahan-dahan, ngunit dumating. Si Sir Omand ay kinasuhan ng extortion, grave coercion, at paglabag sa child protection policies. Si Rodelio, ang security aide, ay umamin na inutusan siya ni Omand na takutin ng mga estudyante kapalit ng bahagi ng pera. Dahil sa kanyang testimonya, mas tumibay ang kaso laban kay Omand. Si Principal Gracimo Valder ay natanggal sa pwesto matapos mapatunayang may mga naunang reklamo na hindi niya aksyonan. Lumabas sa administrative hearing na mas pinili niyang itago ang insidente upang hindi masira ang ranking at reputasyon ng paaralan. Hindi siya nakulong agad, ngunit nawala ang lisensya niyang humawak ng anumang school administrative position habang dinidinig ang kaso. Sina Brando, Trixel at Kenward ay hindi basta nakaligtas sa likod ng apelido. Dahil minor de edad pa ang ilan sa kanila, isinalin sila sa intervention program, counseling, community service at mahigpit na disciplinary action. Hindi naging madali para sa mga biktima na tanggapin iyon, lalo na kay Marken na ilang beses sinaktan. Ngunit ipinaliwanag ni Attorney Mireya na ang hustisya para sa kabataan ay hindi laging pareho sa hustisya para sa matatanda. Sabi ng abogado, hindi ibig sabihin walang kaparusahan. Ibig sabihin, may proseso. Pero ang importante, hindi na sila pwedeng magpanggap na walang nangyari. Si Konsehal Dario Calvante, ama ni Brando, ay naimbestigahan din matapos lumabas na may ilang tawag siyang ginawa para pigilan ng reklamo sa school board. Hindi man agad siya napatalsik sa pwesto, nasira ang imaheng matagal niyang inalagaan. Sa bayan, nagsimulang magtanong ang mga tao. At minsan, ang unang pagbagsak ng makapangyarihan ay nagsisimula sa tanong ng mga taong dating tahimik lang. Makalipas ang 6 na buwan, ibang-iba na ang dating ng bahay ni Cora. Hindi pa rin ito malaki, hindi pa rin sementado ang buong sahig, ngunit may bagong pintura ang dingding. Hindi na tumutulo ang bubong dahil tinulungan ni Mang Isko at Mang Pablito si Cora na kumpunihin iyon. Ang renta nila ay unti-unti nang nababayaran mula sa lumaking kita ng kakanin. Si Divina, na dating takot at kontra sa laban, ay nagsimulang tumulong sa food stall ni Cora malapit sa munisipyo. Hindi ko akalaing sisikat ang kakanin mo, sabi ni Divina habang nag-aayos ng kutsinta. Hindi naman sikat, sagot ni Cora. Marami lang gutom. Hindi, sabi ni Divina, mas seryoso ngayon. Marami lang may respeto sa'yo. Natigilan si Cora. Tumingin siya sa kapatid. Akala ko ba nasisiraan ako ng bait? Napahiya si Divina sa kangumiti ng maliit. Nasisiraan ka pa rin minsan, pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit.
Tahimik silang nagtawanan. Hindi man nabura ang mga nasabi noon, nagsimula ang paghilom sa simpleng pagtulong, sa pag-abot ng sukli, sa pag-aayos ng bilawo, at sa mga gabing hindi na kailangang magsumbatan para lang magparamdam ng malasakit. Isang gabi, matapos magsara ng stall, naglakad sina Cora at Elian papunta sa sementeryo. Dala nila ang isang maliit na kandila at paboritong tinapay ni Nestor. Hindi espesyal ang araw, walang anibersaryo, walang kaarawan. Gusto lang ni Cora na dalhin doon ang anak. Sa harap ng puntod, matagal silang tahimik. "Pa," mahinang sabi ni Elian, "pasensya na po kung muntik ko ng sukuan ng sarili ko." Hinawakan ni Cora ang balikat ng anak. "Pero salamat po kasi si Mama, hindi siya bumitaw." Pumatak ang luha ni Cora. Sa loob ng maraming taon, akala niya ang pinakamabigat na araw ng buhay niya ay ang araw na nawala si Nestor. Ngunit ngayon, nauunawaan niyang may mga pagkawala ring hindi kamatayan. Ang pagkawala ng tiwala sa sarili, ang pagkawala ng boses, ang pagkawala ng tapang. At salamat sa Diyos na ibalik nila iyon bago tuluyang mawala kay Elian. "Anak," sabi niya, "kung buhay ang papa mo, ipagmamalaki ka niya." "Bakit po? Natakot naman ako." "Dahil kahit takot ka, sinabi mo ang totoo. Iyon ang tapang." Doon umiyak si Elian ng tahimik. Hindi na katulad ng iyak noon na puno ng sindak. Ngayon, iyak iyon ng batang unti-unting nagpapatawad sa sarili. Lumipas ang mga taon. Nakapagtapos si Elian bilang scholar sa St. Raphael Learning Center. Hindi siya naging perpektong estudyante. May mga panahong bumabalik ang bigat ng alaala, lalo na kapag nakakakita siya ng auditorium o nakakarinig ng salitang bag. Ngunit hindi na siya tumatakbo mula sa nakaraan. Ginamit niya ito para intindihin ang mga batang katulad niya. Kumuha siya ng kursong Psychology and Social Work sa kolegyo. Sa bawat seminar tungkol sa bullying, child protection at student mental health, dala niya ang karanasan niya hindi bilang kahihiyan, kundi bilang dahilan. Hindi niya palaging sinasadi ang buong kwento. Minsan, sapat na ang sabihin niyang, may mga batang hindi nagsasalita, hindi dahil wala silang problema, kundi dahil natatakot silang hindi paniwalaan. Si Cora naman ay nakapagpatayo ng mas maayos na maliit na bahay. Hindi mansyon, hindi marangya, pero may matibay na bubong, malinis na kusina at munting tindahan sa harap. Sa dingding, nakasabit ang lumang tarpaulin na ibinigay ni Mrs. Cueño, kakanin ni Cora, lutong ina, lasang tapang. Kahit kupas na ang kulay, ayaw niyang itong itapon. Ang San Isidro Integrated Academy ay nagbago rin. Matapos ang malaking skandalo, pinalitan ang buong school board. Nagkaroon ng bagong child protection policy, anonymous reporting system at student safety council. Ang programang iyon ay tinawag na Boses ng Estudyante at isa sa mga consultant ay si Ma'am Soline Aranda na ngayon ay bahagi na ng foundation na tumutulong sa mga paaralan na may kasong bullying at abuse. Isang araw, inimbitahan si Cora sa forum ng mga magulang sa bagong auditorium ng paaralan. Matagal siyang nagdalawang isip. Ayaw niyang bumalik sa lugar na minsang nagdulot ng bangungot sa anak niya. Ngunit si Elian mismo ang humikayat sa kanya. "Ma," sabi nito, nakangiti, "hindi ka babalik doon bilang biktima. Babalik ka bilang nanay na hindi na nahimik." Kaya pumunta siya. Nang tumayo si Cora sa harap ng mga magulang, guro at estudyante, wala siyang dalang mahabang speech. Suot niya ang simpleng bestida, nakapusod ang buhok, at sa unang hilera ay naroon si Elian, si Ma'am Soline, sina Lira, Marken, Yana, Tatay Benilido, Mang Pablito, Mrs. Cueño, Aling Viring, Mang Isko, at maging si Divina na tahimik na nagpupunas ng luha kahit wala pang sinasabi. Humawak si Cora sa mikropono. "Hindi po ako nasasanay magsalita sa harap ng maraming tao." Sinimula niya.
Masanay po akong magtinda, magluto, manahi at magbilang ng utang. Pero kung may natutunan ako sa pinagdaanan namin, ito iyon. Minsan, ang pinakamalaking katapangan ng magulang ay hindi ang pagalitan agad ang anak. Minsan, ang katapangan ay ang makinig. Ang sundan ng katotohanan kahit nakakatakot. Ang maniwalang may dahilan ng katahimikan ng bata. Tumahimik ang buong auditorium. Akala ko noon, sinundan ko lang ang anak ko dahil may bag siyang puno ng pera. Pero ang totoo, sinundan ko pala ang daan papunta sa mga batang matagal nang humihingi ng tulong. At sana po, mula ngayon, kapag may batang biglang tumahimik, biglang natakot pumasok, biglang nagbago, huwag muna nating husgahan. Tanungin natin. Yakapin natin. Pakinggan natin. Dahil minsan, ang anak na akala nating naglilihim dahil pasaway, naglilihim pala dahil ayaw tayong masaktan. Sa unang hilera, napayuko si Elian. Ngulit nakangiti siya. Hindi na iyon ngiti ng batang nagpapanggap. Iyon ay ngiti ng taong nakaligtas. Pagkatapos ng programa, sabay na lumabas sina Cora at Elian sa auditorium. Hindi na madilim ang paligid. Hindi na sira ang likod ng building. May mga ilaw na. May mga estudyanteng naglalakad ng hindi natatakot. Sa kamay ni Elian, wala na ang lumang bag na minsang naging simbolo ng pananakot. Sa halip, may hawak siyang folder ng boses ng estudyante. Puno ng plano para sa mga paaralang gustong magkaroon ng ligtas na sistema para sa kabataan. Ma, sabi ni Elian habang naglalakad sila papunta sa gate. Naalala niyo pa po yung araw na sinundan niyo ko? Napangiti si Cora. Oo, akala ko noon baka mawala ka sa akin. Hindi po ako nawala. Kayo po ang nakahanap sa akin. Huminto si Cora at tinignan ng anak. Matangkad na ito ngayon. Mas buo na ang balikat. Mas maliwanag na ang mukha. Pero sa mata niya, naroon pa rin ang batang minsan niyang niyakap sa maliit nilang bahay habang umiiyak sa takot. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi lang kita hinanap, anak. Ipinaglaban kita. Magkasabay silang lumabas ng gate. Sa likod nila, ang paaralang minsang nagtago ng lihim ay natutong humarap sa katotohanan. Sa harap nila, hindi man perpekto ang mundo, mas magaan na itong lakaran. At sa huli, ang bag na minsang puno ng pera at takot ay napalitan ng mas mahalagang dala. Tapang, boses, at pag-asang walang batang kailagang magdusa ng mag-isa para lang manatiling tahimik ang pangalan ng makapangyarihan.